Hello sa inyo mga katropa fish, it's Mekarak. For today's video po, ito po yung sasalubungin natin yung bagong taon. And pupunta tayo sa Tokyo Tower para salubungin ang fireworks. Yes po, fireworks ng mag-isa lang po. Hindi na ako nag-take ng taxi dahil gusto ko pong lakarin ang Tokyo po. Mula Akihabara Station hanggang Tokyo Tower. Medyo hindi po biro yung lakad nito kasi medyo mahaba din talaga ang lalakarin ko nito. Okay. Plus, isama nyo na po yung lamig dito sa Tokyo. Bali, habang naglalakad tayo, i-share ko na rin sa inyo guys kung ano yung mga na-experience ko dito sa Japan. Dito po sa Japan guys, grabe, matututo ka talagang maging disiplinado. Ang una kong natutunan dito ay kumain ng nakaupo lang at hindi pwedeng maglakad ng kumakain dahil huhulihin talaga kayo dito. Pangalawa po, yung mga plastic na basurahan ninyo, yung mga ganyan po, talagang dadalhin ninyong mag-isa yan hanggang sa makauwi kayo sa bahay unless may makita kayo sa paligid na bottled trash can, yung mga ganon. Kapag may nakalagay lang na bottled lang, yun lang po ilalagay ninyo and mag-iingat kayo kasi maraming camera sa paligid. Kaya dapat lagi kayong magdadala ng plastic para pang keep ninyo ng basura ninyo. Pangatlo guys, 'di ba sa Pilipinas, tawid lang tayo ng tawid, 'di ba? Dito talaga, pag stop, stop. Pag go, go. Once na mahuli ka dito, malaki ang penalty po talaga dito. Pangapat, always advance ka dapat bago ka pumunta dito at magtutour ka lang ng ilang araw, i-advance mo na yung roaming mo sa phone ninyo. Bakit? Kasi mas mahal ang SIM dito sa Japan. And the rest po, kapag winter season, ay nako, wag niyong sabihin kaya niyo yung lamig dito. Ako sa simula, akala ko kaya ko. Buti na lang bumili ako sa Pilipinas ng jacket na pang winter. Paglabas ninyo ng airport, dun nyo mararamdaman ang sobrang lamig dito. Pag nasa Narita Airport pa kayo, promise, may warmer lang doon. Pero paglabas ninyo talaga dito, ayun na, bigla kayong giginawin sa labas. Biglang tutulo ang sipon ninyo. Literal yan. Okay. At uulitin ko, promise, literal, na marami talaga kayong matututunan dito sa Japan at madadala ninyo sa Pilipinas. Magiging disiplinado kayo, promise. And by the way, naglalakad tayo papuntang Tokyo Tower ulit at magpapaumaga tayo dito sa city po. Kumbaga, sa daan lang ako matutulog nito after ng fireworks. You what? Itong oras na to, advance 1 hour tayo. So, dito sa Japan, mga 9:30 na. Diyan siguro sa Pilipinas, 8:30 pa lang. And ang lalakarin natin, nakalagay sa Google Maps po, is 2 and 30 minutes. Yes po, ganun katagal. And sa totoo lang, nakakapagod at giniginaw na rin po ako nito. So, dito ko muna puputulin yung voice over dahil papakita ko na lang po yung experience ko sa paglalakad ko po nito mula Akihabara to Tokyo Tower. After ng fireworks, from Tokyo Tower, dadaan natin ng Shibuya, Tokyo Station, tapos hanggang sa makarating tayo ng Akihabara ulit. Hope na ma-enjoy ninyo itong adventure ko dito sa Tokyo Tower ng December 31, 2025 po. A few moments later. 1 hour pa bago ako marating yung Tokyo Tower. Magaling, sanay na mga maglakad eh. Balikan ko kayo guys. Lapit na ako guys sa Tokyo Tower.
Mhm. Okay, walk na ulit. Ay, kita ko na. So guys, ito yung park. Hindi ko alam kung anong park to. Tokyo Park or whatever. Pero ang ganda. Wala nga lang nakatambay. Dito sa maglakad. 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop na. Hi guys, so nandito tayo sa Hibiya Park. Yan. Layo ng nilakad ko mula Akihabara. Mga isang oras pa bago tayo makarating ng Tokyo Tower. Layo din ah. Kala ko malapit lang pero worth naman yung paglalakad ko. Hindi ko alam guys kung nasaan ako pero parang nasa Hibiya Park pa rin ako. Layo na ng nilalakad ko. Ay. Ako. Maabutan ko naman yung ano, ewan ko kung dun sa ano mismo sa Tokyo Tower yung fireworks. Sana. Looking forward talaga. First time ko makikita eh. Sige, balikan ko kayo mamaya. Meanwhile, Finally guys. Eto na Tokyo Tower. Layo ng nilakad ko. From Akihabara to Tokyo Tower. Nasaan ba? Hindi nakita kasi dito eh. Pero ito na yung Tokyo Tower. Okay? Basta diretso ko lang. Itong Hibiya Dori Avenue. Yan. From Akihabara to Tokyo Tower, guys. So beautiful. a few minutes later. 3 minutes for New Year by 2025. Welcome 2026. Sadly guys, itong pag-aantay natin dito sa Tokyo Tower na akala natin magkakaroon ng fireworks. Ayun, napunta tayo sa wala. Kami din na fake news dito ng mga nag-aantay kasi nga nagbibilang rin sila. Pero may napansin ako na nagpalipad ng parang puting lobo. Galing po sa Shiba Park. Inisip ko lang nitong mga oras na to guys. Dahil ang Tokyo is advance ng 1 hour, baka maipagsabayan sila sa +8 ang time zone po. Kaya tumambay talaga muna ako dito ng matagal kahit nilalamig na ako. Yung ibang mga tao din nagsialis na po. What's that? Balloon? What is that? You see that guys? What is that? No fireworks for this 2026. Lahat sila nag-expect. Walang fireworks. A few moments later.
Okay, part 2. Someone using elevator there. Maybe that's the sign. Last 1 minute. 1 o'clock na, so wala pa rin yung fireworks. Hope plus 8 yung time zone. Sumabay sa plus 8 na time zone. Wala na yung mga tao. Ako na lang dito, yung mga naglalakad-lakad pa konti. Dahil New Year na dito sa Tokyo. Waiting pa rin ako dito sa Tokyo Tower. Wala talaga. 1 o'clock na. So, wala na ako natin dito. Alis na ako, guys. Kala ko magpa-fireworks. Walang fireworks. So, 2026 na ngayon. 1-1, January 1, 2026. Walang fireworks. No fireworks. Bye, Tokyo Tower. 2 hours later. Binabaan ko na lang yung frame rate ng video ko dahil 3 lang yung spare na battery natin dito, guys. Kaya sorry kung parang medyo lumalabo-labo kasi gusto kong tumagal pa ang pag-record ko ng video ko. Nagtitipid ako sa battery, nagtitipid ako sa battery ng phone dahil wala tayong dalang power bank dito. Yet gusto ko namang bumili ng power bank dito sa Japan. Kaya lang, dagdag bigat lang. So far, matagal naman malobat yung cellphone ko na isa. Tapos yung isa, pinatay ko na muna para magamit ko na pang bayad or pangbili sa mga kinakainan ko dito. Sa totoo lang, guys, nakakapagod ding maglakad. Alam nyo ba? From 5:30 ng hapon, umalis ako ng bahay para pumunta ng train station. Doon kasi sa lugar ko, ang uso is bike at maglakad lang talaga. Pero mas napili kong maglakad. Kasi karamihan talaga dito, sanay ng maglakad talaga. Compare sa Pilipinas, pagbaba ng jeep, kahit 500 meters lang, magta-tricycle pa rin yan. Ayaw nilang pagpawisan eh. At yun ang isa sa mga natutunan ko dito sa Japan. Okay lang talagang maglakad. Wala namang mawawala sa'yo at exercise pa. Dito lang sa province guys, sa province lang namin, okay? Pero kapag sa Manila, ay nako, lagi mong titignan ang likuran mo kaliwat kanan at yung backpack mo pa, laging nasa harapan dapat. Dito sa Japan, safe na safe yung backpack mo kahit nasa likuran pa. Bali, napapansin nyo guys, meron akong dalang isang bag na nasa harapan dahil dalawa ang dala kong bag. Isang backpack tsaka isang side bag. Hindi nakakahiya ditong magdala ng ganito kadaming gamit. Lalo na kung yung mga dala mong gamit is importante. Especially passport mo. Tapos, eto pa, napansin nyo yung daan. Ipagkumpara ninyo itong Japan tapos yung daan natin sa Pilipinas. Grabe dito guys, alam nyo ba, di ba kapag sumasakay kayo ng jeep, kada andar nung sasakyan, laging parang may tag, 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 di ba? Dito, sobrang smooth, wala kang maririnig na ganon dito. Kaya sobrang nai-stress talaga ako at nalulungkot ako sa Pilipinas. Bakit hindi magawa ng Pilipinas ang ganito? Kurakot dito, kurakot doon, ayaw umamin na may kasalanan sila. Nakakalungkot talaga. Alam nyo ba may mga pumupunta dito na Japan citizen? Nung pumunta sila ng Pilipinas, dyan sa Manila, nakakalungkot man pero ang sabi nila, is this Manila? So traffic and dirty.
'Di ba? Nakakahiya yung ganon. Maraming holdupper, maraming mandurukot, maraming adik, maraming scammer, maraming manloloko. Yung iba, yung car wash. Sample na lang natin yon. Nagpalinis ka ng motor mo, uunahin nila yung gulong at yung fender mo. Siyempre, may bato-bato yon bago yung itaas ng motor mo. Ano sa tingin mo yung mali doon? Diba, yung sponge na gamit nila, magagasgasan yung fairings mo dahil may bato-bato. Tapos, nag-e-expect pa sila ng tip. Ayun, yun yung maganda dito guys sa Japan. Quality talaga yung gawa. Walang tip. Kaya, iuuwi ko talaga sa Pilipinas yung mga natutunan ko sa Japan na hindi na ako maglalagay ng tip dahil trabaho naman nila yon, di ba? Sasabihin nila, di wag ka magbigay ng tip, okay lang naman, pero nandyan pa rin ang jar tip nila. Bakit hindi ninyo subukan na gayahin yung service ng mga Hapon, di ba? At kung may pagkakataon, subukan nyo rin pumunta ng Japan para malaman ninyo kung ano yung sinasabi ko, para maintindihan ninyo kung ano ang pagkakaiba ng Japan at Pilipinas. Mga sasakyang hindi humihinto sa pedestrian lane. Eto literal, mga ob-ob kayo. Kaya kayo nakakapatay kasi hindi kayo marunong magmenor. Gusto ninyo, tuloy-tuloy lang ang biyahe ninyo. Nagtataka lang din ako sa government bakit di man lang ipasa na taasan ang parusa sa mga makakabangga na tumatawid sa tamang tawiran like pedestrian lane. Dito sa Japan, once na stop, stop talaga. Walang tatawid. Pag nakago, ayun, talagang tatawid talaga lahat. Yan ang hindi ma-adapt or maisabatas ng mga nakaupo dyan sa government natin dyan sa Pilipinas. You think revoke license is enough? Tapos, yung nakapatay sa pedestrian lane, pinoprotektahan, nakabangga na nga. Ayaw ipakita ang picture. Samantalang yung biktima na i-broadcast na. Tapos yung suspect, yung nakabangga, nakapagpiyansa. Ay, sakit sa ulo talaga, di ba? Yung may mga sasakyan, kung makaasta, akala nyo naman kung sino na sila. May isang pulube na nagtutulak ng kariton, nasagi lang ng konti, na lumabas ng sasakyan niya, sinapok yata sa harapan ng bata yung tatay niya. 'Di ba? Shame on you. Grabe guys. New Year, no? This time ang dami ko talagang nasasabi. Sorry. Or gomenasai. Pero sadyang nagsasabi lang talaga ako ng totoo dahil yun yung mga nakikita ko. Dito sa Japan, talagang literal na marunong sila magmenor. Nakikita nyo yung mga sasakyan na yan? Naka-stop lang talaga, di ba? Once na nag-green lang, doon lang talaga sila mag-go-go. Sa Pilipinas, nasa orange pa lang yung kabilang lane. Tapos, naka-red light pa. Nag-go-go na, di ba? Wala talaga. Happy New Year. Happy 2026 talaga. 2 hours later. Wait lang guys. Okay guys, up sa inyo. Daling araw na, Happy New Year anyway. Okay. 4:48 ng madaling araw. January 1, 2026. So, Happy New Year ulit. Anyway, sadly guys, walang fireworks na naganap sa Tokyo Tower. Galing po ako doon, yes. As you see naman sa video, di ba? Yun yung ina-expect ko. Alam nyo bang nag-walkathon pa ako mula Akihabara Station hanggang dun sa Tokyo Tower. Sadly talaga, hindi. Sayang yung adventure. It waste time talaga. And ayun nga, madaling araw na. Yun na siguro yung sign dahil walang fireworks na nangyari. Yun na, parang pakiramdam ko tuloy, yun na yung sign na
kailangan ko nang magbawas din ng connection sa iba. Lalong-lalo na sa facade style. Yung tatanggalin ako. After ko dito, marami akong gagawin talaga. Yung mga disrespectful na person, tatanggalin ko. Seryoso yan. Anyway, dito na ako magpapaumaga. Kasi, since nandito naman ako, kailangan din akong bilhin dun sa big camera. Nawala kasi yung isa kong items. Ngayon, kailangan akong bumili muna dyan. Grabe dito guys. Nakihalubilo din ako sa mga pulubi dito. Nandun ako sa may gilid ng train station. Ang dami nila. So, parang wala din sila talagang tutulugan yung mga kabataan dito. Andun lang sila sa gilid. Ayun, especially yung mga nandun. Wala. Nakadikit lang ako sa kanila kanina pero hindi ako nakikipag-usap. Kasi karamihan talaga dito medyo di marunong talaga mag-English. Kasi they're proud in their language. Yun yung gusto ko dito sa ano. Pero dun kasi sa Pilipinas talagang universal language na talaga yung English. Sometimes I'm using my translator to talk to them. Then they can easily understand me. Kanina, naglalakad ako. May isang babaeng lumapit sa akin. Lumapit sa akin kanina. So, ayun. Akala ko kung anong kailangan may hingin. Biglang nilabas niya yung cellphone niya. Massage. Massage. Sabi ko, no, sorry, I don't have money. That's why you see I'm walking from Tokyo Tower to Akihabara. Tinapik niya ako. And yeah. How about 6? 6. Ay, sorry. I told you I don't have money. I have a problem, so sorry. I'm really sorry. Then, nilabas niya yung cellphone niya again. I have all pretty nice girl. Yun na sa language. Then, nilabas ko yung phone ko. Ginamit ako ng translator. Then, ayun, sabi ko, wala akong pera. Sumimasen. Naggano sa kanya. Tinapik niya ako. Sabi ko, sorry. I'm really sorry. Ano siya? Yung itsura niya talaga mismo. Akala nanay na talaga yung itsura niya. Pero may beauty pa rin. Ay. Then umalis na ako. Naglakad ulit ako. Nag-adventure ako. Then eto. Nandito na ako sa Akihabara. Medyo malayo and masakit na yung paa ko. Antayin ko lang yung big camera na magbukas. Siguro mga 9 yan. Ang hirap kasi dito matulog guys. Alam ko kasi bawal matulog dito. Ang lamig. Naninigas na yung kamay ko. Bawal kasing matulog dito sa kung saan saan. Pag nakita ka ng pulis, pwede kang damputin. Kaya yung mga nandito alerted yan. Swerte nila wala nga silang sakit eh. Ako, kailangan ko kahit papano. Kailangan kong umidlip. Yun lang. Anyway, sige na. Mamaya na lang ulit. Tambe. Hanap ako ng medyo mainit na lugar. Many unbearable hours later. So, mga katropa face, dito ko natatapusin itong vlog ko. Hope na may mga natutunan kayo dito sa long walk ko, especially yung mga experience ko dito, like irespeto ang batas ng ibang bansa, huwag magtapon kung saan-saan, bawal kumain habang naglalakad, huwag tumawid kapag naka-stoplight, huwag ding magbibigay ng tip sa mga binibili mong mga items or foods, at huwag ding intentionally na kunan ang ibang tao ng
video camera, pati sa train, laging silence dapat ang phone ninyo at bawal magingay. Kahit cellphone, hindi kapag may tatawag sa'yo, hindi mo dapat sasagutin at patayin mo. Kung hindi, dadamputin ka na lang nang hindi mo nalalaman, sinusumbong ka na pala. Maganda dito sa Japan, promise. Marami ka talagang matututunan. Kung gusto mong magtrabaho dito, kailangan mo munang matuto ng language nila. Dahil mga local Japanese citizen dito, karamihan talaga sa kanila hindi marunong mag-English. And you have to respect that. So dito na lang guys, sige. Bye-bye!